Ako makarinig ng tama na, sobra na. In 3, 2, 1. Tama na, sobra na. Tama na, sobra na. Salamat po! So, unang-una, nagpapasalamat ako sa UPI sa pangunguna ni General Pokis. Palakpakan po natin sila. So, kung matatandaan nyo, ako yung anak ni Colonel Mungaw. So, masakit sa isang anak na makita ang kanyang ama na nakakulong dahil sa pagsabi ng tama at pagkampe sa mga Pilipino. Nakita naman natin ang lantarang pambabastos. Unang-una, sa mga nagbabayad ng tax dito, ilabas nyo yung galit nyo. Tama na! Sobra na! Mas malakas! Tama na! Sobra na! So kanina, habang papunta ako dito, nakita ko yung pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga Pilipino upang wakasan ang korupsyon at wakasan ang pananarantado. Diba? Ay, maliit pa na ako sa inyong paningin. Pero high ang boses ko. Pero wag lang magiging ano? High butterfly. Diba? Tama po ba? Pwede ba akong humingi na isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyan? Ayun. Itong kantang to para sa inyo. Kung alam nyo, please sing with me. Pwede ba yun? Pwede ba akong humingi ng pabor sa inyo? Pag sinabi kong sing, kakanta tayong lahat. Sige. Okay. Maestro. Texas na mga daming politikong magnanakaw at bilyon-bilyon ang hatian. Sa tingin nyo, hindi ako magiging BTS? Dahil sa pinagagawa nyo, ang sarap pala maging BTS dahil walang bayad dito. Kami bayad! Isipin nyo mga DPS na kain sa kalsada. Isipin nyo mga DPS nagtutulungan at naghihilaan pataas. Pero mga Pinklawan, walang ibang ginawa kundi atupagin ang mga DPS. Paano hindi kayo papansinin? Mga papansin kayo! Papansin kayo! Lakas niyong magyabang para kay Suma. Mamamayang Pilipino. Pero minamalit niyo ko na nakain ako sa karinderya. Minamalit niyo ko na porket nakatira ako sa squatters area. Nakakadili kayong panoorin dahil nagyayaman-yamanan kayo pero takot kayong umapak sa lupa. Baka supa. Pilit nila pinapatahimik ang katotohanan. Pag may isang tao nanindigan at nagsasalita ng katotohanan, pinapakulong nila. Hindi sila marunong lumaban ng patas. Kawawa na ang ating bansa. Kaya tayo, magkaisa tayo, lalo na sa mga kabataan, dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan, hindi sila ng ating bayan. Kaya sa mga gusto mo magsalita ng kabataan dito sa harapan, magpalista po kayo dahil ang ating boses ang tunay na pagbabago ng ating bansa. Dahil para mawala na po ang mga magnanakaw na politiko at nagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino. Para po sa ating Pangulo,
nagmamakaawa na po ako. Kami mga kabataan, nagmamakaawa naman po kami sa inyo. Nanaway, bumaba na po kayo sa pwesto! PBM resign! Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang mamayang Pilipino na patuloy pinagtanakawan ng mga politikong magnanakaw. Maraming salamat po. Sa bansa natin at ako, on behalf ng United People's Initiative, nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang naninindigan at nagsasakripisyo. Kayo ang pundasyon, kayo ang dahilan para mabago ang bansa natin ito. Yan ang ipapamana ninyo sa inyong mga anak at mga apo. May ginawa kayo para mabago ang bansa natin. Bago ako magtapos. Hindi nyo ba alam na ang takot ng mga nakaupo, dito natin ang maliwanag ng statistic. Pagsamasamahin mo lahat ng national and local government official, ilagay mo na 2 milyon sila lahat, more or less. Ilan ang taong bayan na Pilipino? Ang grown-ups, hatiin mo na yung 130 milyon. Lagay mo na lang, 120, 60 milyon yung grown-ups, kagaya natin. Nasa edad na, nasa tamang pag-iisip. 60 milyon! 60 milyon! Uli, yung motor mo! Kaya sa 2 milyon. Yung motor mo! Bakit tayo matatakot sa kanila? Wala tayo ibang gawin, kundi linggo-linggo, Luzon, Visayas at Mindanao. Habang umabot tayo ng milyon sa Luzon, sa milyon sa Visayas, 1 milyon sa Mindanao, matatakot na ang mga demonyong nakaupo sa gobyerno. Hindi natin kalaban ang gobyerno. Tayo ang gobyerno. Ang kalaban natin, yung mga naupo sa gobyerno na hindi tayo ang bumoto, sila ngayon ang nagwawalang hiya sa ating lahat, 130 milyon na Pilipino. Ilan lang sila? Ang mindset ng PNP, pagsama-samahin mo sila, 240,000. 240,000 again sa 60 milyon. Pagsama-samahin mo ang forces, 160,000. Gawin mo ng 200,000. Again sa 60 milyon. Sa YouTube, saka i-vlog mo kami, boss. Huwag na tayong mag-alatsamba. Huwag na. Para sa Ang Pilipina, hirap si Kurt magbago. ang pag-asa. Ang hirap. Nagsasakripisyo tayo para parehas tayo wala. Akala niyo ba, itong lahat na nakikita niyo, galing sa United People's Initiative yan, sa tulong ng mga kaibigan natin, si Miss Cathy Bean at tumutulong sa atin personally. At ang iba pa, para mabuo ito, hindi naman magmukha tayong kawawa. Kawawa na nga tayo, yung gagawin nating rally, mukha pang busabos. Maraming salamat sa inyo. Mananalo tayo sa laban. Ang ikapanalo natin, pilitin natin. Sa susunod na linggo, bawat isa na nandito, maghikayat kayo ng 10 lang. 10 lang! Luzon, Visayas, Mindanao, parami tayo ng parami. Habang sila pakonti ng pakonti. Bakit? Yung iba namamatay na sa sakit. Yung iba binabangungot. Yung iba ang daming karamdaman. Mamamatay na yung mga yan, malapit na. Wala tayong gagawin kundi ipakita. 5 million sa Luzon, 5 million sa Visayas, 5 million sa Mindanao. Ang gagawin nila, slowly, mag-i-exit yan ng bansa. Lalabas ng bansa yan. At ang gawin natin, lahat ng bahay nila. Ayos. Magandang Pilipinas sa ako po ay kinakabahan sa aking sasakitin dito sa inyong harapan. Ngunit, pagkulakan ko ang aking akin. Marinig nyo ba ang sabi ng isang Gen Z? Isang kabataan na tulad ko na nanawagan ng katarungan at kalayaan sa aking bansa. Dahil sa mga
doon. Wasak kalsada dito, wasak doon. Sino kabataan ang mga ganahan dyan? Eh, mas gugustuhin pa nga ng mga kabataan pumakyat sa mundo. At kung tatawagin natin silang NPA, magagalit sila. Dahil red tagging yun. Pero kung maliitin nila ang mga DDS, freedom of speech yun. Sinong hindi magiging DDS? Grabe lang nakawan ng mga congressman. At mali ang abutan sa Senado. Tapos ang mga biglawan, ang target lang ang mga DDS supporters. Mga pinag-aral ng pulis. Proud maging scholar ng bayan. Pero ang trabaho lang ay ang targetin ang mga DDS supporter. Ikaw na. Sunod kami. Wala kayong bayan! Wala kayong bayan! Nasigawan ang mga politikong magnanakaw. Okay lang sa kanila ang trilyon-trilyong nakawan. Basta ma-impeach daw si Sara. Okay lang ang baha. Okay lang daw malunod tayo sa baha. Basta ma-impeach si Sara. Nagkasakitan, nagkasugatan. Mayroon pang ibang solusyon. Kung hindi na tayo mapansin dito sa bansang Pilipinas, why not? Ng mga tao dito, hindi natin magkakaisa na upang tayo iparating ang ating panawagan sa United Nations. Yung Committee on Elimination and Racial Discrimination doon sa Geneva, Switzerland, nakarating na ang una kong complaint doon, June 23. At ang una kong sinulatan sa ating reklamo, International Court of Justice, International Criminal Court, The Hague, the Netherlands, nagpanggap nila June 18. Tungkol dito, dahil lahat tayo, hindi lang kayo. Kami at ang buong Pilipinas bayan ng Pilipinas, kasama ang mga OFW, biktima sa pagnanakaw ng mga politiko. Kaya kung maaari, idagdag ko lang sa inyo na kung kayo ay masigasig sa ating pagkikaglaban, sana kunting pagdinig ninyo, ito ay isang batas. Republic Act 9851 in 2009, there was no repealing, there was no annulment, or there was no modification of that law. Meaning to say, this is a very enforceable law. Bakit hindi natin ito i-apply, mga kaibigan? Bakit hindi natin ito subukan? Bakit wala? Okay. Kailangan makulong ang dapat makulong. Oh. Dapat makulong sila sa International Criminal Court. Kapag panindigan natin ito, makulong talaga ang dapat makulong. Dahil batas yan. Makulong ang dapat makulong. Lahat ng mga mananagot kapag nanakaw, pagdiwa ng kabundukan, pagkuha ng ating mga mineralis, pagpatakoy ng mga taong mga nakatira sa kabundukan. That is a discrimination, ha? Kailangan natin tumilos ngayon. Kaya, hindi ko na ito pahabain pa. Ito ay idadagdag ko lang sa inyo na isang paraan, isang malinaw na paraan. Hindi sa dahas, kundi sa batas. Hindi sa revolusyon, kundi sa tamang solusyon. Oh. Yun ang dapat natin gawin na sa ating solusyon. Kung papayag kayo, ito ay idadagdag natin sa ating mga hinanain ngayon. Ituloy natin ito hanggat magkaroon ng tunay na hustisya, hanggat nakulong na jurisdiction ng International Criminal Court. Bakit padala ang ating former president
Rodrigo Roa Duterte sa daig. Yun, kung wala man silang tayong jurisdiction dahil sa kanila, ating talakayin kunti lang ang Republic Act 1951. Dahil ito ay malaking tulong sa atin. Ang tulong dito sa atin ngayon, nakita natin na panay tayo nagtiis sa ating rally, pagpaabot, pagsigaw sa mga taong nakaupo sa gobyerno, tapos ninakaw ang ating mga pagod sa pamagitan ng taxes. Nais kong ipaalam sa inyo, itong Republic Act 1951, 2009, hindi ito nawala. Hindi ito na-nullified. Walang repealing clause ito. Meaning, ito ay existing, enforceable power of law na may karapatan ang International Criminal Court. No, ito tayo natin pakinggan. Bakit hindi natin, habang tayo pumilos dito sa bawat linggo, bakit hindi natin iisipin, gagamitin natin itong batas? Batas pa rin ito eh. Gagamitin natin dahil ito ay war on corruption na ito eh. Habang tumatagal, magkaroon talaga ng inikan sa labanan. Bakit hindi tayo maghain ng reklamo? Kung hindi naman tayo may reklamo, wala na tayong choice sa legislative, wala na tayong choice sa executive, wala na tayong choice sa judiciary, sa kanila na lahat. Ang protector nila, nasa kanila lahat. Pero doon sa dahig, wala ka silang protector. Doon sa CERD, Committee on Elimination of Racial Discrimination under United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, September 13, 2007. We are one of the signatory country, United Nations. Hindi na nila pwedeng mabura, hindi nila pwedeng mawala yan. Takot ang gobyerno. Ngayon ako'y nagsasalita sa inyo. Takot ang magnanakaw. Kasi mangyari, sa ayaw sa gusto nila, magkadat ng investigasyon ang United Nations sa kaguluhan nangyari dito. Ganon yan. Huwag nating usahan. Tama ang ginawa ninyo na pagsigaw. Tama ang ginawa natin na pagtiis at taghirap upang ito'y marinig sa ibang bansa. Dahil we are the member of the United Nations. Taragin yung tanda. Yung number 18591, October 14, 2008. That is the ruling of the Supreme Court. Ruling of the Supreme Court that our country is one of the signatory of the United Nations. So, bakit hindi tayo gagamit kahit kunting isip lang sa ilang buwan, bawat eleksyon na nagkaroon ng mga ganitong korupsyon?